Ayan, good afternoon mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati isang magandang hapon. Usually, pangkaraniwan ng ating program sa umaga. Pero ngayon, sa hapon tayo. Nandito tayo ngayon sa aming tanggapan ng Lupuntang Pamayapa upang tuparin ang ating tungkulin sa larangan ng serbisyo publiko bilang mga lingkod bayan. At habang wala pa tayong mga complainant o mga kabarangay na nangangailangan ng ating tulong, ay pasamantala tayo munang magkukwentuhan tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko. Shoutout muna sa ating mga kapalupon dyan, sa mga barangay naroon, mga idol. Naway, nasa mabuti tayong kalagayan sa panahon ng ating mga panunungkulan. Hindi naman sa aking mga kapalupon na dito sa aming barangay, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Mga idol, ito yung lingkod, si Boyet, ay naka-duty sa araw na ito. Ay pagpanumanin ninyo na solo flight tayo ngayon sa ating duty dahil mula ka din ng umaga hanggang ngayong maghapon, ako ang naka-duty sa buong maghapon ito dahil ang ating co-partner na si Lupunbong Ariete ay nakiusap sa akin na baka di siya maka-attend sa ating duty dahil nga meron silang importanteng inventory yata sa kanilang opisina sa araw nito. Kaya solo flight tayo ngayon mga idol, at ito nga inyong lingkod. Magkukwentuhan muna tayo habang wala pa tayong complainant o mga kliyente na nangangailangan ng ating serbisyo. Pero mga idol, kukwento ko lang sa inyo yung mga pangyayari nung mga nakarang araw na tungkol dun sa di umano construction site na yung construction site na di umano gumuho yung pader dahil sa bigat ng mga lupa na nakatambak base doon sa mga pundasyon na hinuhukay nila. At ayon doon nga sa pinaka-representative ng company, hindi sila sadya na naguhuan ng pader yung sasakyan na nakaparada doon sa tapat ng kanilang ginagawa. Kaya nga, nung file ng complaint dito, kapag kasunduan yata na dito na lang ayusin sa barangay yung kanilang problema. Pero dumating yung time na tila hindi yata sila nagkasundo doon sa magiging bayarin dahil ayon doon sa complainant nung ating mga kapanayam, hindi na siya papayag doon sa binibigay ng company na 20,000 dahil kasi nga medyo malaki daw yung damage at bahala na raw ang insurance kung ano magiging decision doon sa sistema nung nasirang sasakyan. So, siyempre, hindi saklaw ng ating kapangyarihan yung ganong mga pangyayari. Kaya, ang sabi ko kay Leti na ng mga bantay bayan, dalhin nyo na yan sa mga kinaukulang presinto ng ating pulis. Dahil yan, police matter na. Total, may blatter naman na yan dyan sa inyo. Direktan nyo na yan doon. Dahil hindi yan saklaw ng ating kapangyarihan. At siyempre, company yan versus insurance, ang maglalaban dyan, bahala na ang husgado dyan. Sa kanila na yan, hindi na yan sa atin. Kaya nga sabi ko, pasamahan mo sa mga bantay bayan mo, dalhin nyo na, erektan nyo na sa mga kinaukulan yung kanilang problema. At kanina nga, kinamusta ko kung ano nangyari, dahil yung mga nakarang araw pa yun, yung panahon ng duty natin At yung pangyayari na yung mga idol, naka-duty ako sa pangalan ng ating kasamahang lupon na si Angelica Martinez. Dahil nung araw na yun, kanyang duty yun, nakiusap pa siya na mag-replace ako sa kanya. Kasi nga, meron siya importanteng check-up sa St. Luke's. At the same time, nung araw na yun, ang kasama niya naka-duty si Ma'am Flor. Sa umaga si Ma'am Flor, sa hapon siya. Pero nung dumating tayo dito, sarado ang ating opisina. At mula pa raw nung umaga, sabi ni Baby, yung tagalinis dito, sarado ito, walang iniwang susi, si Clerk Buddy Lorma. So sa mga ganung pangyayari, mga kapwa natin po na naka-duty dito sa ating opisina,
hindi na natin dapat sisihin si Buddy Lorma kung sinarado man niya yung kanyang office, itong ating tanggapan, dahil nga meron siyang seminar. At hindi nga naman niya pwedeng pabayaan, nakatiwangwang ito, na baka kung sino-sino lang ang papasok dito. Siyempre, kailangan protektahan din niya ang ating tanggapan. Ang kamalian nga lang, dapat kahit papano may pinag-iwanan siya ng susi para kung dumating yung time na may duty, may magbubukas ng susi. O, di ba tama? Ang ating tanggapan. May susing magagamit. Yun lang ang medyo pagkakamali ng ating kapartner na si Clerk Lorma Perinya. Kaya huwag na natin sisisi, normal lang naman talaga na nagkakamali ang bawat isa sa atin. At ang mga pagkakamali ng ating mga kapwa, huwag na natin sisihin o huwag na natin batikusin. Bagkos tulungan na lang natin sa kanyang problema, kung ano man ang naging problema sa kanyang panunungkulan. Di ba tama mga idol? So nga, anong nilalapit dito sa atin yun, palibasa nga hindi sa klaw ng ating kapangyarihan, ibinato natin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat tumulong. Pero for the meantime nga, nung nilalapit natin yun, sinangguni ko rin yung kay Cap, dinala ko kay Cap yung problema, hindi naman niya masikaso, gawa nung kasi meron siyang kaano sa cellphone, meron siyang kausap, at meron silang importanteng ano. Ngayon, sabi ni Cap, bahala ka na dyan. Sabi ko, Cap, saradong office, saan ko sila dadalhin? Ang sabi ni Cap, sabi mo si Josie, doon na lang kayo sa office ng Bausi. So, ganun ang ginawa ng inyong lingkod para kahit paano ma-entertain natin sila. Kaya nga lang, yung office ni Josie sa Bausi, napakasikip. So, kaya pinaupo na lang natin yung complainant at yung respondent. Habang tayo ay nakatayo na nag-explain sa kanila, pinaliwanag yung pangyayari na hindi na sa klaw ng ating kapangyarihan yung kanilang problema. At sa madalit sabi, pinasamahan ko sa mga bantay bayan, dala yung kanilang blatter. Total, may blatter naman na yan. Idulog nyo na yan sa mga pulis at tatanggapin yan. Kapag dumaan na anumang problema, dumaan sa barangay, diniretso mo sa pulis, tatanggapin ng pulis yan. Kasi nga, yung problema yun, hindi na para sa atin. Pampulis na yun sila na ang may karapatan o kaugnayan dyan. Yun nga. At sabi rin ni Buddy PSD Perinya, nung nakaalis na sila, ay sinadjust na rin daw niya na erectan nyo na yan sa pulis. Kung nakiusap daw magkabilang panig na dito na lang ayusin, tinanggap nila para ayusin. Kaya lang, nung dumating nga yung time na magkakasundo na sana sila, nagkataong naka-duty ang inyong lingkod, hindi sila nagkasundo at inakyat nga sa ating salupon. Ngayon, nung malaman ko yung mga pangyayari, in-advise ko na dalhin nyo na sa mga kinaukulan niyan kung saan sila nararapat tumulong. Ganon ang ating trabaho mga idol. Pag hindi saklaw ng ating kapangyarihan, hindi natin pwedeng pangahasan dahil baka tayo ma-technical. Di ba? Tama? Yun. Tinanong nila. Tapos kanina, nung naka-duty tayo ngayong araw na to, inalam ko pangyayari kung ano nangyari. Doon sa inilapit sa ating problema na ibinato sa mga polis, sabi niya, ni Leti, wala na raw, hindi na bumalik dito. Hindi na rin daw niya alam kung ano nangyari. Ngayon, sabi nga ni PSD Perinya, malamang ibinato na rin niya ng mga polis sa mga kinaukulan dahil ang usapin yan, hindi na birong usapin yan. Company versus insurance. Hindi na rin nila pakikialaman na ayusin yan. Di ba? Tama? Kaya mga ganun pangyayari, mga idol, pagka hindi saklaw ng ating kapangyarihan, hindi natin dapat pangyasan. Pero kung bukas ang ating tanggapan kanina, baka nagawang ko sila ng mga pangyayari yun. Kung bukas ang tanggapan natin, baka nagawang ko sila ng referral na base sa naging sistema ng mga pangyayari nila. Kaya lang, hindi ko na rin sila kinunan ng detalye, kasi baka humaba pang usapin, sa kasapan, hindi naman natin saklaw yan, bahala na sila, di ba? Ang importante, nagawa natin ang ating tungkulin, gawin naman nila yung para sa kanila. Di ba? Tama. Ganun lang mga idol, sana doon sa ating mga kapalupo na nanulungkulan dito sa ating barangay, huwag na natin sisihin si Buddy Lorma kung sakaling ganun ang pangyayari na nadatnan niyo ang office na sarado. So, ngayon, i-advise na lang natin kay Buddy na kung sakali na meron sa mga importanteng iiwan na lang niya yung susi sa kung kanino dapat iiwan. Para kung dumating yung mga lupo na duty, mabubuksan ang ating tanggapan. Di ba tama mga idol? Ano lang, wala na sisihan kasi lahat naman tayo nagkakamali. Wala namang perfect sa atin. Di ba tama? Dahil tayo, tao lang.
Ayun mga idol shoutout sa ating mga kapwa lupon dyan, saan man kayong panig ng barangay naroon, saan man kayong barangay. Kaya hindi sa inyong mga barangay captain, saan man kayong barangay, shoutout sa inyo. Sana pagampanan natin ng maayos ang ating tungkulin upang sa ganyan huwag tayong mapupulaan ng ating mga mamamayan. Okay na ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Boyet Vlogs TV, ay pansamantala nagpapaalam. Pero meron lang kayo dudugtong sandali. Yung pangyayari kanina na humingi rin ng tulong sa atin, yung isa natin mga kabarangay na nangangailangan ng ating assistant dahil mag-i-evacuate, aalisin yung mga gamit ng dati nilang kasama at aalis na uwi na papuntang probinsya. Ngayon, pinasamahan natin sa ating mga PSD na i-assist sila dahil para nga naman malagay sa tama yung sistema ng pag-alis ng tao. At the same time, yung kahilingan pala ng tao na bigyan siya ng kaukulang halaga para may pamasahe pa uwi ng kanilang probinsya ay ipinagkaloob na may-ari ng building para makaalis na siya. At yun nga, naging kaukulan na kaya sila humingi ng assistant para doon sa pagbibigay ng pera. Acknowledgement nga naman na katunayan natanggap na ng tao yung pera na ipinagkaloob ng kanilang amo para siya makaalis. Dala nung isang katiwaldas nila yung pera na ipagkakaloob sa kanya. For the meantime, yung mga gamit na inalis doon sa kanyang dating tinutuluyan ay inilipat na muna doon sa kabilang bodega at sa linggo na ang tuluyang pag-alis papuntang probinsya. Taga-Samar yung kasamahan nila na aalis. Alam niyo ba mga idol, yung building na yan dito yung sa kanto ng Honda at Native. Kung nakikita niyo yung abandonadong building na ginawa yan panahon ng ginagawa rin yung flyover dito sa atin. Kasabay halos yan hindi nga malaman sa kung anong kadahilanan bakit hindi yan natuloy. At ayon sa salit-saling sabi at kwentong kutsero, ang may-ari daw di umano niyan dati ay mayor ng Pangasinan. At hindi nga malaman kadahilanan, yan ay nabinbin, natigil. Until now, nakatiwangwang ang building na yan. At yan nga ay ayon pa rin sa salit-saling sabi, at sa mga kwentong kutsero, nabili raw yan ni Mr. Rodriguez yung lugar na yan at baka siya na ang tuluyang magpapagawa ng nasabing building. Kaya yung isa sa mga tauhan na gusto nang umuwi ng probinsya ay nag-request na magkaroon ng pamasahe pauwi sa kanilang probinsya. Pero yan, bago nangyari daw yun, may mga pangyayari na nagkaroon ng problema yan na idinulog dito sa ating tanggapan. At yan naman ay inayos ng ating mga lupon na naka-assign noong mga panahon na yon. Hindi ko alam kung sino yung lupon ang humawak ng kanilang kaso at base na nga ang kahilingan ng aalis siya, bigyan naman siya ng pamasahe pa uwi. At kanina nga ang naging katuparan ng kahilingan na bigyan siya ng perang pamasahe pa uwi sa kanilang probinsya. At the same time, nag-assist na ang inyong lingkod at yung mga PSD natin sa pag-evacuate ng kanyang mga gamit dahil yung ding araw na ito, pag-alis ng mga gamit, pinadlock na yung area na yon. At for the meantime, nandun sila sa kabilang bodega. At doon naman gagaling yung kanilang mga gamit, paalis, papuntang probinsya. Okay na, mga idol mga kapwa kulupon dito sa ating barangay. Sana nagkaroon kayo ng konting informasyon sa mga pangyayari base sa ating tungkulin na ating ginagampanan. Ulitin ko, huwag natin sisihin si Buddy Lorma sa mga pangyayari kung sakaling dumating yung time na kayo naman na naka-duty, sarado ang opisina. Advice ko naman sa ating clerk na si Buddy Lorma, Buddy, kung sakali ba may pupuntahan ka at importanteng o may mga ka, iwanan mo naman yung susi sa mga kinaupunan na dapat mong pag-iwanan para kung dumating yung time na may duty, mabubuksan. Kasi may mga pangyayari tulad nga nung nangyari sa atin. May mga kliyente tayo, sarado opisina natin. Sipin mo, para tayo squatter, makikiano tayo sa opisina na may opisina. Kagaya nung nangyari sa amin.